Hello! Magandang araw po sa mga minamahal kong subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Ang deadline ng quarterly percentage tax for the third quarter 2025 ay October 25. Ang deadline naman ng quarterly income tax for the third quarter 2025 ay November 15, 2025. Meron akong sample taxpayer na ang kanyang line of business ay rental. Siya siyang lessor. Residential lang yung kanyang apartment, kaya wala namang withholding tax from lessee. Kaya ganito lang ang sample format ng cash receipts book ng aking client. Date, name, OR number or service invoice number. Kapag converted na sa service invoice yung inyong OR. Then, amount ng rent or income. From July to September 30, ang covered pala na month ng third quarter ay July, August, and September. Ang total rental income ay 117,000. Ang 3% nito ay ang babayarang quarterly percentage tax. Okay. Ang 3% ng 117,000 ay 3,500. Kaya ngayon, bigyan ko kayo ng sample ng pag-file. Kung meron na kayong EBIR forms, i-open ang BIR forms. Then, enter your tax identification number. Para sa akin, lagyan ko lang ng TIN00 para hindi na ako mag-edit. Okay? Kung first time nyo palang gumamit ng EBIR form, encode your RDO code, line of business, registered name. Kapag individual taxpayer or sole proprietor, ang registered name ay last name, first name, and middle name. Enter your registered address, zip code, contact number, and active email address. Lahat ng ito ay makikita sa Certificate of Registration sa BIR Form 2303 na ibinibigay ng BIR kapag nag-register ng business. Okay, mag-file na tayo dito sa list of BIR forms. Select 2551Q version 2018 quarterly percentage tax return. Then click fill up. Click OK. Two 2551Q version 2018 quarterly percentage tax return. Click calendar. So, ang ating calendar year ay 2025, December 2025. Automatic yan siya kapag calendar year. Itong fiscal year, ginagamit ng mga corporation kasi pwede doon mag-fiscal year. Ang fiscal year ay any month except December 31. Okay. Ngayon ay third quarter. Amended return, no. Chine-check ang yes kapag nag-amend or mayroong pagbabago sa na-file na 2551Q. Availing tax relief, no. Ito naman number 13, only for individual taxpayers at nag-choose ng 8% sa initial filing.
ng 2551Q. Click Next. Dito tayo sa page 2. Schedule 1 Computation of Tax. Select PT010. Then encode 117,000. 117,000. 3,510. Okay, check ko. Okay, tama. Click Save. Click Validate. Check natin sa page 1. Ang tax due ay 3,510. Then, click Submit Final Copy. Click OK. Click OK. Pero this time, hindi ko na siya i-click dahil sample lang po ito. Kapag dyan sa inyo, kailangan nyo itong i-click ang OK. Then, pag na-click na yung OK, sending na siya sa EBIR form, makakatanggap kayo ng message na Submit Successful. Submit Successful. Yan yung magiging message na lalabas kapag successful ang pag-submit sa online. Pagkatapos, makakatanggap kayo ng tax return receipt confirmation sa email address na inilagay kanina sa form. So, kailangan yung i-open ang email at yun ang dapat na i-print or i-save para sa proof of online filing. Pagkatapos mag-file online, pwedeng magbayad ng online through MYEG, Union Bank, Land Bank, sa mga banks na merong online banking ang payment to bills. Pwede din sa Maya. Okay. Meron na akong mga sample dyan sa aking playlist. Pwede kayong mag-PM sa akin para bigyan ko kayo ng link. Ang return period natin ngayon ay September 30, 2025. September 30, 2025 ang period covered ng third quarter kapag nagbabayad. Pwede na rin mag-print ng tax return. Kailangan pong mag-print nito kasi minsan nagiging undefined yung EBIR form. Meron na akong tutorial video kung paano mag-print kaya hindi na ako mag-print ngayon. Then, back to main screen. Mag-file na rin tayo ng quarterly income tax. Para sabay na. Yung iba kasi nakakalimutan yung due date. Okay, dito sa 1701Q 2018. Click fill up. For the year 2025, third quarter, amended return. Dito sa number 7, single proprietor. Alphanumeric tax code, income tax. Business income, graduated IT rates. Date of birth, kunyari lang to. October 6, 1960. 65 years old na. 1980 na lang. Citizenship, Filipino. Actually, yung client ko, senior citizen na din talaga. Kaya nagpapa-file siya sa akin. Dito tayo sa number 16. Graduated IT rates. Method of deduction is optional standard deduction.
Then click next, page 2. Dito sa number 36, yung gross sales, receipts, or fees, revenue. So, ang rental income niya, 117,000. Diyan yung ilalagay. Dito sa number 42, taxable income or loss, previous quarters. Okay, punta tayo dito sa ating guide. Meron akong ginawang guide para sa mga taxpayers na gumagamit ng graduated IT rates with optional standard deduction. Gagawin mo lang, i-encode mo lang yung first quarter to fourth quarter. So, nakakonect na siya dito. Pwede kayong mag-PM sa akin para bigyan ko yun ito ng ng copy. Or ilagay ko na lang din sa video description yung link ng guide. Sorry. Ito na, nasa third quarter na tayo. So, net income or loss for this quarter ay 70,200. Ayan, automatic siyang nag-compute. Then, add taxable income previous quarters, 70,200. Ang 70,200, ito yung cumulative na income from first and second quarter. $70,200. Oh, sorry. Yung taxable income from previous quarters pala is 121,200. 121,200. So, total income for this quarter ay 191,400. Okay. Exempted pa din kasi ang ating exemption ay 250,000. Meron na rin nga akong computation dito para sa annual income tax return. So, exempted yan. Kapag gumagamit tayo ng quarterly income tax return, ang tax rate ay graduated income tax rates with optional standard deduction. Ang kailangan lang natin na amount ay yung amount ng sales at saka yung taxable income from previous quarters. So, itong guide ko na to, ito yung paano mag-compute. Sa first quarter, i-enter mo ang iyong sales. So, pag optional standard deduction, 40% of sales ay allowable. So, ang net income mo ay 59,400. Pagdating ng second quarter, ito yung sales, 103,000. Optional standard deduction, 40% of 103,000, 41,200. So, ang net income for the second quarter ay 61,800. I-add ang taxable income from previous quarter. Ito, 59,400. Nakalink din siya. Kaya pagdating ng third quarter, 117,000 na sales, 40% nun, 46,800. Merong net income na 70,200. Then, add taxable income from previous quarters. Ang total nito, 121,200. Pero wala pa ring tax due. Okay. Click ko na yung save. Click validate. Validation successful. Double check natin, walang tax due. Okay? Click submit final copy. Click OK. Then, click OK kapag kayo ang nag-file. Sa ngayon, hindi ko na siya i-click dahil sample lang po ito. Pag na-click nyo yan, magkakaroon siya ng message. Hindi siya automatic na submit successful. Magkakaroon siya ng error. Sasabihin niya slow internet connection.
Then, i-click lang yung okay. Then, click lang ulit itong submit final copy. Click okay. Then, makaka-receive ng message na submit successful. Same lang din sa quarterly percentage tax. Makakatanggap kayo ng tax return receipt confirmation sa email. Sa previous videos ko, yung mga edited videos ko, meron na akong mga sample na tax return receipt confirmation. Kung first time nyo at hindi nyo pa alam ang sample nito, pwede kayong mag-PM na lang sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Kung meron pa kayong questions or clarifications, mag-PM lang po kayo sa akin sa FB page. Thank you so much for subscribing to my channel. Kung gusto nyong mag-avail ng aking one-on-one tutorial, pwede po kayong mag-book ng appointment sa akin. For 1,000 pesos, nag-alat ako ng 1 to 2 hours na time para makapag consult tayo kung anong concern nyo. Then, tuturuan ko kayo ng pag-file ng mga tax returns na kailangan sa compliance ng iyong business. Kasama na din yung tutorial ng recording sa books of accounts. Okay, thank you so much for watching. Bye!